Keep running. Don't stay. Okay. That's all we need. That's all we need. They should be here, Mark. That's a porter. Talino. Boom. Trap him. Wala. Good, Jonas, good. Nice, bro. Next laban ko, hopefully soon, lalaban na sa akin yung mga big fight. Keep me sa akin. Now you know it, come on. Sanchez for pressure. Sanchez for pressure. Ang panayam ng ESPN sa current 4 World Division and undisputed champion na si Naoya Inoue, ilan dito sa mga katanungan ay patungkol sa pag-akyat niya di umano sa mas mataas ng division sa 126, at kung may pag-asa ba or possible na makalaban niya ang kababayan na si Junto Nakatani. Ika ni Naoya Inoue ay kung ito ay nakatadhana na maglaban sila ay bakit nga ba hindi? May ilan din katanungan ng ESPN na sinagot niya patungkol kay former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Makikita din sa comment section ng video na ibinahagi ng Top Rank Promotion, ay binaha ng samot-saring komento na naglalaman ng labanan niya si John Riel Casimero. Ayon sa mga komento ng karamihan ay gusto nila makita na labanan ni Naoya Inoue itong kababayan natin na si John Riel Casimero. Ayaw nilang magaganap kung sakaling maglaban man ang dalawa sa bulwark ni Naoya Inoue ang bansang Japan, gusto kasi ng karamihan ay labanan niya itong si John Riel Casimero sa bansang Amerika or bansang Saudi Arabia. Talunin niya daw si John Riel Casimero para masabi talaga na siya ang best pound-for-pound fighter. Dagdag pa ay malakas lang daw itong si Naoya Inoue sa kanyang bansa. Matagal na kasi hinamon ni Cuadro Alas John Riel Casimero itong si Naoya Inoue. Na kinaiinisan niya at sinabihan itong si John Riel Casimero na maliit na payaso lang daw ang tingin niya dito. Ayon sa Japanese media, ikatlo sa John Riel Casimero sa pinagpipilian na gusto niyang makalaban sa 122, gusto na rin daw labanan ni Naoya Inoue itong si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, ngunit nakadepende daw ngayon sa paparating niyang laban kung maipapanalo ni Cuadro Alas Angas ng Pinas ang kanyang laban ngayon paparating na October 13, 2024 na kontra Saul Sanchez. Marami naman mga fans ang nagsasabi na takot talaga itong tinaguri ang halimaw ng Japan kay Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Simula kasi 2018 ay hindi pa ito natatalo si John Riel Casimero, hanggang sa ngayon taon kasalukuyan. Kabilang sa kanyang panalo sa naging previous na mga laban. Tinalo niya si Filipas Netemboa by a unanimous decision. Tinalo niya din si Raya Akaho by a second round knockouts. At Yakinori Uguni na naging resulta lang ng tabla. Ngunit marami ang nakapansin sa laban Yakinori Uguni kontra John Riel Casimero, naluto ang laban dahil isang maliit lang na sugat ang natamo ni Yakinori Uguni, ay bigla nagdesisyon na itigil na ang laban, kaya marami ang nakapansin na luto ang laban na iyon. Kaya ngayon ang paparating na laban ni John Riel Casimero kontra Saul Sanchez sa darating na October 13, taon kasalukuyan ay malalaman na natin kung pwede papatulan ni current undefeated, and 4 World Division Champion, Naoya Inoue, itong si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Başlayan ve yumruk kombinasyonu.
して2回目、おおサンチェスも返した、カシメロの左が火を吹いた。2度目に匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいった、ぐらついた、しかし右を入れた、手をついたかどうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンター当てたんですけどね、勝った後に。いや、さすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん、重いんですよね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが奪われました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ラッシャーじゃあここで左フック、これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ、少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスも返した、カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン、サンチェス立ち上がれるか、うなずいた、立ち上がりました。